Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Friday ng morning. Wait lang, hinaan ko lang electric fan. Ayan, so ayan, mag-update tayo ngayon mga lods, no? So grabe mga news natin. Marami tayong malulupit na update ngayon, no? So ayan, grabe. Umpisa na natin agad para matindi na. So ito yung ating crypto bubble sa day, ay sa hour. So ito yung day natin. Yung mix yung pinakatinamaan, medyo correction na tong mix na to. Pero yung iba medyo uptrend, no? Pati yung Worldcoin medyo correction na rin kasi itong dalawa yung medyo humahataw ng mga nakaraang araw, 'di ba? So ngayon, ayan, ang bilis no. Ang bilis ng pangyayari Kanina lang sa day, ngayon sa hour nakabalik na agad. 'Di ba? Pero kung titignan nyo, halos lahat ng mga karamihan, no, ng mga altcoins medyo nag-recover na. Kasi maganda yung nangyari kagabi, no? So ito yung XRP, ito yung Bitcoin. Bumaba kahapon ng oras mismo ng CPI report, no? Medyo nag-downtrend, may kinuhang liquidity. May kinuhang liquidity dito banda, ayan, no? Pang. Tapos kala nila pa-up na, kinuha ulit sila pangalawang beses. Ayan, kinuha yung mga 50% dito, mga idol, no? Ayan, grabe, medyo matindi mga na-liquidate dito. So, pero at the end of the day, mga idol, dahil nga good news yung bad news na yon. Gets nyo ba yon? Good news yung bad news na yon. Kasi bad news yun, pero good news yun para mag-cut ng rate. So, medyo nag-uptrend tayo. Ito yung BTC natin, umabot nga ulit siya ng 116,000 Diba? Ang dami na agad nag-post. 116,000 man. Balik na tayo sa malulupit na pangyayari. And then, konting reverse. And then, ngayon, pa-uptrend ulit. XRP, ganun din ni Tsura. Mga idol, no? Medyo nga lang. Medyo matindi yung galaw sa BTC. No, dito sa 50% talaga naglaro, mga lodi, kita niyo, no? Dami sinagasaan, no? Grabe. So, pero kung naglong ka, syempre hindi naman inaabot yung stop loss mo, medyo profit ka na dito sa banda na to, if ever. Diba? So, grabe. So, news na tayo. Update muna tayo sa nangyari, mga lods, no? Sabi dito, nahuli na daw, mga idol, yung gumawa nito kay Charlie. Breaking, investigators have obtained high-quality video of the Charlie Kirk assassination but will not yet be releasing into the public yet. Ay, hindi ko alam kung nahuli na pala. Sorry, mga idol. The suspect arrived on campus at 11:52 a.m., walk across campus, and access a rooftop from a stairwell. After the shooting, he ran from other side of the building, jumped off the rooftop, and fled to the neighborhood. That's where investigators found the doorbell camera footage of him. He will be found, mga kumbaga malaki na yung chance na mahuli siya kasi nakita na yung kanyang itsura, mga idol, no? At eto nga yung huling dyan, sandali lang, saan na yun? Eto. Ito yung ito yung video na patakas na siya sa scene, sa crime scene, mga lodi, kita niyan. Ayan, no? Grabe. So, dala niya pa yung weapon niya, yung rifle niya. Tumalon siya. Grabe, taas nun Saka siya tumakas. Mga lodi, no? Ayan. So, merong mga malilinaw na picture sa kanya na sa doorbell nga galing. Asan yun? Basta meron nun Hindi ko na na-save, mga idol. Pero asahan natin, mga idol, na mahuhuli na to at sana nga mahuli na to, mga lodi. Pero tignan nyo to mga tao na to, mga lods, no? Tignan nyo yung mga tao na to. Nagsiselebrate sila. We got Charlie in the neck, sabi. Ano sa tingin nyo yung mga ganyan? Tapos yung mga tao dito, nagsiselebrate din. Tapos meron pa ako nakita, mga idol, na parang t-shirt na yun nga si Charlie, tas parang anong tawag dun sa mga ganong drawing, parang medyo cartoons na drawing na may tama sa leeg, tas nakalagay debate that, diba? Kumbaga parang pinatunayan lang nila na hindi sila manalo sa debate, sa debate kay Charlie, kaya ganun yung ginawa nila, mga sutoy, no?
Ayan, so hindi lang yan ha, mga Lodi, dahil ito, nangyari to, kahapon ba? Tama ba? O nung ano? Nangyari mga idol, tapos nagkagulo, 'di ba? So ngayon, hindi lang diyan mga iba't ibang state o lugar nagkagulo na ulit. Tingnan niyo 'to mga idol. Sa US Naval Academy, multiple victim shot at the US Naval Academy. A midshipman o yung midshipman who was kicked out. So parang kick out siya of the school, came from the campus with a weapon pretending to be a military policeman. We don't have a total number of victims yet. Pero isipin nyo mga idol ha, kinick out siya sa school. Tapos yun nga, namaril siya doon. Nagpanggap siyang military policeman. Oh, di ba? So ito nga yung sa ano parang yung gun control o yung gun ban nila sa US. Parang maluwag kasi sa kanila sa gun mga idol. Sa baril, maluwag sa kanila. So kahit sino nga ata sa kanila, meron yan. So, parang kung maghihigpit sila sa gun, may iwasan yung mga ganito. Ewan ko lang kasi maraming kontra dun Para kasing sinasabi ng mga US citizen na tatanggalin nyo kami ng armas. Hindi pwede yun. Makokontrol nyo kami, parang ganun. So gusto nila papalag sila. So hindi ko alam kung papayag yung mga to. Pero kung nakikita nyo naman yung resulta ng walang gun control o gun ban o yung mahigpit na policy pagdating sa mga baril. Hindi lang dyan sipin nyo, kakatapos lang nangyari kay Charlie sa Utah. So ito, US Naval Academy. Meron pa mga idol. Ito naman. Police respond to reports of shots fired of shots fired at UMass Boston. Ayan, Boston tuloy. Parang crypto pa rin nasa isip ko UMass Boston, hindi bottom mga diba? Isipin nyo, dumadami yung mga insidente ng shooting sa USA, mga Lodi, sa Amerika dahil sa mga baril, mga Lodi, Sa bagay, hindi na, kumbaga, na nila yan nasa nature na daw nila kasi yan, mga Lodi, So, pag tinanggalan sila ng baril, parang tinanggalan sila ng karapatan pagtanggol yung sarili nila. Parang ganun yung mga naririnig o nababasa kong comments So, ayaw nila nun. So, ngayon, dahil may mga ganitong pangyayari, magkakaroon ng reason si Trump para tanggalan sila o maghigpit sa baril. At ayun yung ayaw nila. Parang sinabi nga nila na pakanalang daw ni Trump yung mga ganitong shooting para mapatupad niya yung paghigpit ng control sa baril. Parang ganun. Grabe, Yung baril sa kanila parang napaka-importante. Ako simula nung wag na pala. Hindi na magkukwento. Magiting sa baril. Punta tayo sa ating crypto na. Over $104 million mga Lodi. Grabe naman yan. $104 million mga idol. Were liquidated in just 1 hour. In just 1 hour? With 101.67 million from short position. So yung mga nag-short, durug. Just 1 hour lang mga Lodi, $100 million. Siguro mga nasaan yan? 5 o 4 billion pesos. Para mga ganun. Kalkulasyon ko lang kaisip ko. Ayan. Eto na, grabe. Grabe si Bonk Sino may mga Bonk dyan na meme coins, mga Lodi? Safety shot has formed. Bonk Holdings LLC and boosted its Bonk treasury to over 63 million with a new 5 million purchases. So ito yung safety shot, nag-ipon sila ng Bonk. Bakit kaya? May alam sila na hindi natin alam. Pagdating sa Bonk, mga idol, di sila kinakabahan. Alam naman nila na magkakaroon tayo ng Clarity Act na batas, Siguro may utility naman si Bonk sa kanila, hindi natin alam, di ba? Kasi ang may kinabang sa Clarity Act na law natin is mga utility coins. Kaya mas hanggat maaari nag-iipon tayo ng utility coins Pag mga meme coins, ayun yung parang risk na yan. Hindi natin alam kung mananalo o hindi yan. Yung risk na yan, Ito. Sabi dito mga idol, BlackRock explores launching tradable ETF tokens on the blockchain. So ang tanong nga dito mga idol, which blockchain will they choose? Hindi ako sure kung gagamitin ng BlackRock is yung Ripple. Pagdating kasi sa mga ganito, maraming pwede.
mga idol, no? So, meron dito sinasabi nila Litecoin, Solana, XRP o yung Ondo daw, no? Yung Ondo pala, hindi XRP. Looks like XRP partner Ondo. Oh, pwede ring HBAR. Oh, marami. Kayo, sa tingin nyo mga idol, ano yung pipiliin ng BlackRock? Alam niyo na yung bias ko dyan. Pero syempre, marami ring candidate, no? XDC nga pwede rin eh. Pwede rin mga idol, no? So, hindi natin alam. Tapos eto na. Kasi ito, 'di ba sabi ko nga nakaraan, mauuna pa sila sa ibang mga bangko. So ito yung mauuna daw mga idol yung Rex Osprey mukhang malakas to Sila yung nauna. Parang ngayon ko nga lang narinig to nag-apply, tapos biglang sila na agad yung nauna. Ano mukhang ano to may backer to si ano yung backer na ito. Mga idol. The Rex Osprey Spot XRP ETF is scheduled to launch on Friday. So ngayon dapat yan, pero advance tayo ng 12 hours. Ngayon na rin sa US pala. Alas 12 rin ng madaling araw sa kanila ngayon. September 12 na sa kanila ngayon. Ayan. 2025 following the completion of the SEC's 75-day review period with no objection raised. This is the first spot XRP ETF to go live in the US tomorrow. So hindi lang siya XRP mga lodi, ito yan. Nagkaroon ng green light, no? XRP, BTC, Doge, Bonk, tsaka Trump. Isipin nyo BTC lang, tsaka XRP yung parang mabigat na ina-expect natin dito. Pero yung Doge, Bonk, kaya pala medyo naging ganado yung Bonk mga idol, yun pala yung reason. Tsaka Trump coin, tignan nga natin yung mga coins na yan. Baka pumapalo na ngayon yan. Kasi ngayon na yun 5% ang Bonk. Tingnan natin yung Trump. Naku, mukhang baka umangat pa yan mga lods, no? So tingin nyo, angat pa kaya yan? Trump, hindi ko alam onti lang. Onti lang. $8. Tingnan natin. Tingnan lang natin kahit sa mga 7 days, no? Ang tagal naman. Trump, ano pa isa? Ano pa ba yung isa? Doge pala, Doge. Magkano ba talaga? Dito ko na nga lang titignan, talaga isang bagal Nako, Doge 3%. Mga idol, 3% yung Doge. Up siya ng 3%, no? Pero ang pinakamataas na up yung no? Yung Trump naman, di naman pala, 0.5 lang. So, baka manggulat kasi to mga idol 'di ba? Kasi isipin nyo, may ETF na sila. Pero tatalab lang yan pag nag-trade na mga lodi, no? Hindi sa oras na inaprobahan. Trading starts this Friday, September 12, 2025. Rex Osprey funds filed under the Fortis Act are set to bring crypto to Wall Street like never before. Nako, grabe naiisip ko tuloy na magbodega ng Doge. Onti lang kasi yung mga coins ko mga idol onti lang yung Doge ko, onti lang yung SHIB ko. Ba't kaya hindi na sinama yung SHIB, no? Yung SHIB kasi hindi ko alam kung ba't ganun Wala na ba nagmamahal sa SHIB ngayon? Alam ko meron pa, nakaraan may good news dun Kaya hindi ko rin maiwan yun Pag nag-iwan pa rin ako ng kahit papano konti. Ang hirap kasi, mamaya iwan mo na siya ng totally, tapos bigla ka namang ikaw ang iwan niya. 'Di ba? Masakit sa loob yun mga idol. Kaya kahit papano, iwan lang ako ng konti para kung lumipad man, masaya, no? Makasama ka pa rin. Ito na nga yun, no? SEC just cleared brand new ETFs that include XRP. Trading starts this week. Bitcoin ETFs pulled in 110 billion in a year. Ethereum ETFs hit 12 billion in 6 months. Now XRP is next in line. Do you realize what happens when the spot XRP ETF drops? So isa pa lang yan yung Rex Osprey pa lang yun mga lodi yung ngayon, no? Marami pong nag-apply, mamaya makikita nyo. Fidelity, Solana ETF, Canaris XRP and Hedera's ETF are now listed on the DTCC platform. So dito mga lodi sa DTCC nakalista na, no? Kumbaga aprobahan na lang to. Andiyan na yung Solana, HBAR, tsaka naku, dami ng ETF na kaya tama yung sinabi nung nila Brad Garlinghouse yung last na interview nila, di ba?
in just 2 months. Kasi nung nakaraang buwan lang yun, ano ba, August yun eh. Parang katapusan ng August yun, mga idol eh. Yung sinabi niya na in just 2 months, babaha ng XRP XRP tuloy. Babaha ng ETF na maaprubahan. So ito na, umpisa na. No, magi-start na yung Doge. Down na pa yung Doge sa Solana, no? Tsaka sa iba pa mga coins. Pati yung Trump tsaka yung Bonk nauna pa. Grabe yun ha. Nakakagulat yun ha. Pero XRP, matic na yan. Talagang isa sa mga susunod na yan eh. Bukod doon, sa Rex Osprey, etong Fidelity din tsaka Solana, medyo nakalista na sila. Kumbaga nakaprogram na, mga idol, no? I-aprobahan na lang. Sabi dito ni King Balex, yeah, and tell me why nobody wants to mention the part where all these XRP ETF spilers did a rule change to a trust. Oh, grabe yun. Looks like Doge and XRP ETFs products will likely launch next week, not tomorrow. So, hindi ko alam kung saan nakuha ni to. Hindi kasi ito yata yung pinanood niyang interview. Hindi ko kasi napanood to. Ito yun yun. So hindi ako sure pero kahit ano pa, either way, kung bukas man o ngayon o next week, okay lang yun kasi goods na eh. Kumbaga naaprubahan na, wala nang problema diyan kung kahit kailan pa, it doesn't matter na, mga idol, no? Matthew Turtle, CEO of Turtle Capital Management, says recent leverage ETF filings covering XRP are ready to launch na, no? Yung lahat, ito lang ata yung recent leverage ETF filings covering XRP. Kumbaga nakahanda na raw lahat. These are all just about ready to go from an effectiveness standpoint. So grabe to, mga lodi. Pag nag-go na lahat yan, makikita nyo na yan, mga lods, no? Hindi man biglang isang candle yan na mataas, makikita nyo na gumaganong-ganon yan, umaangat-angat na. Dahil sa mga ETF. Kaya nga ito, mga lods, so kita nyo, a monster XRP transfer just landed 59 million XRP worth 177.8 million move by Binance, no? Liquidity demand surging. So ayan na, mga lodi, inukuha na nila yung XRP, tago nyo na yung XRP nya. Maubusan na kayo sa crypto exchange. Sa bahay, dami nyo, no? Tipin nyo, no? Ginawala. Ito na yung natin. Yung update natin, no? So yung ngayong September 10, yung Franklin Templeton na delay siya, no, to November 14. Pero yung sa Rex Osprey na approve naman without objection, will go live tomorrow daw to sa 12. So 12 ngayon kasi. So it's either mamayang gabi to natin ma-announce ng maraming makikita natin, no? The rest deadlines are 4 weeks away. So ito yung mga sinasabi kong October, mga idol. Ito yung deadline na to eh. Kumbaga pag sinabing deadline, mga lodi, kung hindi sila maaprobahan, wala na, tablado na sila. So ito na yung pinaka last chance at for sure maaprobahan to, mga idol. Kasi pag mayroon ang naaprobahan ngayon, sabihin yung Rex Osprey nga naaprobahan, tas kami hindi mo kami aprobahan. O di ba? It doesn't make sense na yon. So puro October to, mga idol. Kaya sinasabi ko October, yung ETF talaga yun. Pasok yan sa 2 months na sinabi ni Brad Garlinghouse na baba talaga ng ETF eh. So, yung Grayscale, October 18, 21 share, 19. Bitwise naman, 20. Canary Capital naman, 23. Wisdom 3, 24. Dalawa to, alam ko. Hindi. Ito pala yung dalawa sa CoinShare. Sa Wisdom 3, 24. Franklin Templeton, October 25. And CoinShare, October 25 din. So, dalawa yan mga idol. So, isipin nyo lahat yan. No? Puro sa XRP to mga idol. XRP ETF yan. Ano pa? Anong gusto nyo? So, pasok yan sa timeline natin. So, October, last quarter talaga yan. Ng buzzer beater natin to, mga lodi. Nako! Sana nga. No? So, ayan yung ating huling news ngayon. Pero ito, parang I'm proud to say, mga idol, na sa tingin ko, si Charlie Kirk ay isa sa mga XRP Army. Kasi tinanong siya dito, mga idol, no? Tinanong siya dito. Oh, I've never seen you talk about crypto. Yeah, very pro crypto. You got some Bitcoin? I actually have better stuff than that. Diba? Si tinanong siya, you have some Bitcoin? Sabi niya, I actually have better stuff than that. Bitcoin? I actually have better stuff than that. I am a significant investor in the plumbing of how crypto is made. Really? So I won't say any more than that.
So ayan, maraming nag-post niyan, maraming nagsabi na alam niyo na, matik na 'yon. Anong sa tingin niyo ang pwedeng maging better pa sa Bitcoin? Eh sinabi nga ng mga developers ng Bitcoin na ginawa nila yung XRP para mas maganda o mas pina-improve na Bitcoin. So ayun 'yun. So ibig sabihin lang ako mga idol, no? Na isa pala siya kung totoo, o sabihin natin nag-assume lang ako na isa siyang XRP army. So para sa akin, dami ko na nakadalawa lang pala. Nag-post na ako sa Facebook ko, dalawa tungkol kay Charlie, na ako talaga sa kanya. Alam niyo ang iniisip ko dito mga idol, tinignan ko kasi yung yung family ni Charlie. Nakita ko meron siyang anak na babae na 5 years old, tsaka hindi ko alam kung ilang months yung lalaki. So isipin nyo mga idol, no, lalaki yung mga bata na yun. Although in time medyo mawawala yung balita na to tungkol kay Charlie Kirk. Pero in time, kumbaga every time din na may something na mangyari, mapapaalala sa kanila to. Mga idol. Tapos ikaw yung bata, alam mo na nandun ka. Although malaki ka na, hindi mo na nakita yun, hindi mo naman alam yun dati. Pero may isip mo na, andito ako nun, nung mga part na yun, baby pa ako, nung binaril yung papa ko. Tapos makikita mo yung mga tao na masaya, na ganyan. Tapos makikita mo rin yung mga tao na umiiyak, nagmamahal sa airpot mo. So parang sa akin, parang sana magabayan sila ng maayos. No, yung mga bata na yun, mga idol, magabayan sila ng mama nila, or sana kahit yung mga tao sa paligid nila, magabayan sila na maipaalam sa kanila na yung papa nila kumbaga kung nabubuhay yon, hindi papayag yon na maghiganti sila o something, no, na yung papa nila ay talagang pinopromote yung Christianity, no. Hinahalo niya kasi yung Christianity sa debate niya mga idol no. So sana no, mamulat yung mga bata na hindi sila hindi tumatak sa isip nila yung masama na nangyari. Alam nila na ganun, pero ang isipin nila may reason kung ba't nangyari yun sa papa nila, ganun, o parang ganun, di ba? Sana wag silang maghiganti or something na gumawa ng masama, mga idol, no? Grabe. So yun ang naisip ko mga idol So ang daming mga issue ngayon, no? Marami, halos lahat, kahit mga celebrity, mga UFC fighter pa mismo, ang dami nagre-react, iba-iba reaction nila. Merong nagpapanggap lang, meron naman talagang nalulungkot, no. Grabe yung mundo, mga idol, no. So dapat maging maayos lang tayo, mga lods, no. Isipin na lang natin, sana magtagumpay tayo ngayong bull run, at kung papaldo ka man o magpa-profit ka man ng medyo sobra sa inaasahan mo, sana matuto tayong magbahagi sa iba. Yun lang yun, mga lodi. Tsaka ito pa, magkakaroon ng hindi ko pinopromote to kasi bawal nga to, kasi baka sabihin nyo yung parang kilos protesta, no. Hindi ganoon kasi bawal yun bawal mag-promote ng ganun, may kaso yun. So baka sabihin kasi, bakala ko ba ka, tapos ngayon ayaw mo na sumama, wala ka pala, supot ka pala. Alam niyo mga idol, gusto ko rin pumunta sa mga ganun. Kaya lang, sana lang, ito lang yung payo ko, no? Sana lang, pag nandun na kayo, o nandun na tayo, o something, nandun na kayo, hindi ko alam, malamang di ako makapunta, bawal So, dapat, nyo lang, tignan nyo yung mga nasa paligid nyo, mga idol, no? Huwag kayong magpagamit sa iba. Kasi mamaya, pag nandun kayo, magulo na yan Kung ano-ano na yung mga sinisigaw dyan, kung ano-ano na yung mga kanya-kanyang agenda na yung pwedeng ipasok dyan. Baka mapasukan kayo ng mga makakaliwa dyan, mauto kayo na ganting sabihin nyo, ganting ipaglaban natin, ganting ganyan. Dahil pupunta kayo doon, wala kayong malinaw na something, kanino ba kayo, o kung saan ba kayo pupunta, ano ba yung pinaglalaban nyo. Tapos sasabay na lang kayo kung kanino na may namumuno doon, baka masama kayo, mali naman pala yung pinaglalaban nyo sa pinaglalaban nyo. So, dapat maging kayo, mapagmasid, matalino kung ano yung mga sinisigaw nyo doon, no, yung pinaglalaban nyo. At huwag kayo magpapagamit sa kahit sino doon, mga idol, na merong masamang agenda lang din. Kasi dahil nga alam nila na may mga pupuntang ganyan, baka gamitin nila yan, mga idol, no. Uy, may mga pupuntang ito, anuhin natin to, sama natin sa atin.
paniwalain natin na ano sila sa atin, ganyan. Pero yung mga kahit tignan nyo lang yung mga tinataas tinataas na mga nakasalita, yung mga salitang tinataas nila, tignan mo kung ito ba yung gusto kong mangyari, ito ba yung mga ano ko, ito ba yung mga kinokontra ko. Baka hindi baka yung dun, kung kanino ko panig, nandun ako sa mga grupo na kumukontra dun kung saan ako panig. Ganon, mga idol, no? So, tignan nyo mabuti, huwag kayo magpapagamit, sa mga pupunta lang, no? If ever lang, mga loads, no? Ayan, no? Hindi ako, huwag nyo na akong isipin, baka malalaman nyo na lang yung pag tapos na nun, pag nag-upload ako. After nun, pag nag-upload ako ng video, yan, malalaman nyo lang kung ano nang nangyari, no? So, ayun, kung anong ginawa ko, o saan ako, o ano man. Yun lang mga idol, no? So maraming salamat sa mga nanood. Sana na-enjoy niyo yung ating video, mga idol, yung mga updates natin sa mga pangyayari sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Syempre, more on global news kasi tayo, mga idol, no? So ayan, maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check niyo yung link dyan sa description sa baba. May mga discounts and bonuses tayo dyan. Sa mga nagtatanong kung saan makakabili ng ganito, saan makakaano ng ganyan, check nyo yung mga link sa description, mga idol, para makita nyo lahat. So yun lang, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At Wait, what's up? ano ba yan? Not ready na agad. Didighay pa pala. What's up? Subscribe to TV. Subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. If you subscribe to me, I want. Is this gay? Yes. Babay ka na. Bye. Uy, mali. Mali. Ano ba?